Ang kwentong ating ibabahagi ngayong gabing ito ay tungkol sa isang estudyante na sumubok magtrabaho sa isang kilalang food stall sa lungsod ng Bulacan. Ako po si Robert, 21 anyos. Tubong Bulacan po ako. Currently studying information technology sa lungsod namin. Hindi ko na po papangalanan kung saang universidad po ako nag-aaral bilang proteksyon na rin po sa akin. Simula po nung ako ay high school pa lamang ay ubod na ako ng dami ng racket para lamang matustusan ang aking pag-aaral. Tanging ang lolo ko na lamang po kasi ang aking kasakasama sa buhay. Maaga po kasing pumanaw ang aking mga magulang. Hindi ko naman po masyadong kilala at kadikit ang iba naming kamag-anak para naman matulungan ako sa aking pag-aaral at para matupad ang aking mga pangarap. Nagsimula ang lahat ng katakot-takot na karanasan na aking ikikwento sa inyo nung ako ay 4th year college na po. Naisipan ko pumasok o mag-apply sa aking nakitang nakapaskil sa group page sa Facebook. Ika pa sa nakapaskil ay hiring daw ang isang food cart na burger machine. Mas priority daw nila ang working student. Kaya naman napangiti pa ako ng mga puntong ito dahil may magandang oportunidad sa aking harapan. Nag-message agad ako sa nag-post na ito at agad-agad din naman akong na-hire makalipas ang ilang mga segundo at minuto. Gabi ng Lunes, saktong alas 6:15. Pumaroon ako sa food cart ng burger machine upang magsimula na bilang night shift. Magandang gabi po. Ako po yung nag-apply nung nakaraang gabi sa Facebook. Ikaw pala yun. Sakto. Pauwi na din ako eh. Na-review mo na ba yung mga task na binigay ko sa'yo? Opo. Actually, may background naman po ako sa mga ganitong food cart. Saktong-sakto pala. Buti ikaw ang na-hire ko. Wala na kasing gustong mag-apply dito. Ewan ko ba? Patawang bigkas ni Sir Jerry sa aking harapan. Ngumiti naman ako sa kanya ng mga puntong ito. Nga pala, Robert, tama ba? Marami-raming customer dito, mga alas 7. Mga alas 7 ng gabi hanggang alas 11. Pero mangilan-ngilan na lang naman ng mga tao pag madaling araw. Kaya naman wala na masyadong ginagawa dito. Pwede ka nang magpahinga or umidlip. Sarado mo na lang yung store ng alas 4. Tapos buksan mo na lang pag andito na ako. Paliwanag ni Sir Jerry sa akin. Naramdaman ko naman na mabait ang may-ari ng aking pinasukan. Panatag din naman ako sa ganito dahil may background na ako sa pagtatrabaho ng food cart at saktong night shift din. Maraming salamat po Sir Jerry. Hayaan niyo po, if ever na walang customer, maglilinis po ako dito para po hindi madumi at makikita naman po ng mga customer natin na maganda at maayos ang ating food cart. Ika ko habang determinado ng mga puntong iyon. Maya-maya, nagpaalam naman ito. Kailangan niya na daw umalis at may aasikasuhin pa daw siya sa kanilang bahay. Martes ng madaling araw, saktong 1:15. Nakaupo ako sa bangkito ng mga puntong iyon at nagsusulat ng mga takdang aralin namin. Maya-maya pa, may lumapit na isang customer. Isang dalagita. Maputi ito at tingin ko ay problemado ito. Magandang umaga po. Ano pong order niyo, madam? Ika ko habang nakangiti. Ginawa ko yun para naman mawala ang simangot nitong itsura. Ngunit hindi ito kumikibo at parang walang nangyari. Tumitig lamang ito sa steel table na nakausli sa food cart. Napansin kong nakatitig ito sa chart menu. Kaya naman muli ko itong tinanong. Burger cheese po ba ang order niyo, madam? Sakto, masarap yan. Favorite ko nga din po yan eh. Ika ko sa dalagita. Muli akong nagbiro ng mga puntong iyon. Maya-maya,
Tumitig ito sa akin. Napansin kong parang balisa ito at may dinadala talagang problema. Kaya naman agad kong ginawa ang order nito. Naisipan ko din na baka gutom na siya. Makalipas ang ilang minuto, tumalikod lang ako saglit para kunin ang paper bag at tissue sa aking likuran bago ihain ang order. Ngunit sa aking paglingon muli, lumaki ang mga mata ko. Wala na yung dalagita. Wala na yung customer ko kanina. Dumungaw pa ako sa labas ng food cart para naman ma-check ko kung naroroon pa ba ang dalagita. Pero wala na. Wala na yung customer ko kanina. Teka. Nandito lang yun kanina. Segundo lang ako lumingon sa lagayan ng tissue at paper bag. Ika ko sa aking sarili habang nangangatog na ako ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, biglang umalog ang food cart. Nagimbal ako ng mga puntong ito. Tapos, sinundan pa ng mga iyak at ungol ng kung ano-anong boses na aking naririnig. Mga ilang segundo ang lumipas. Tumigil na ang pag-uyog ng food cart. Kaya hindi ng mga tinig na aking naririnig. Napatitig na lamang ako sa bukana ng food cart at mahinahong huminga. Pero bigla akong nakakita ng isang kamay na unti-unting umaangat sa bukana ng food cart. Takot na takot ako sa mga puntong ito. Tapos binigla ako ng isang nakakakilabot na muka. Sa sobrang takot ko, napapikit ako ng mga puntong iyon. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang takot. Pero napagtanto ko habang ako ay nakapikit, yung sumulpot, ayun yung mukha ng dalagita na customer ko kanina. Agad kong sinara ang food court ng mga puntong iyon. Agad din akong umuwi at tinawagan si Sir Jerry. Sir Jerry, sinarado ko na po yung store. Sir, umuwi na din po ako. Ika ko kay Sir Jerry habang nangangatog. Bakit? Anong nangyari? Sir, may nagpaparamdam po pala doon. Hindi ko po alam kung demonyo. Demonyo ba yun o kaluluwa lang na hindi mapanatag? Ika ko kay Sir Jerry habang takot na takot ako ng mga puntong iyon. Isa ka rin pala sa mga nakakakita kay Angela. Nagulat ako sa mga binigkas ni Sir Jerry. Dali-dali ako napaisip ng mga puntong iyon. Kilala niya? Bakit kilala niya yung nagpakita sa akin kanina? Hindi ko din naman sinabing babae. Babae yung nagpakita. Hello, Robert. Saan ka nakatira? Pupunta ako dyan. Hello. Ika ni Sir Jerry. Hindi ako kumikibo ng mga puntong ito. Napagtanto ko na ang lahat. Agad kong pinatay ang telepono. Tumawag agad ako ng mga otoridad. At doon ko nalaman at napag-alaman na may kaso at nakatagong lihim pala ang Sir Jerry na yon. At dahil sa nangyari sa akin at naranasan ko, muling nabuksan ang kaso at nalaman ang salarin pala sa pagkamatay ng dalagitang si Angela ay walang iba kundi si Sir Jerry. Simula nun, tuluyan ng sinarado ang food cart at nakakulong na rin si Sir Jerry. Sa tuwing dumadaan din ako sa lugar na yon, wala nang kaluluwang dalagita. Marahil ay nasa maayos na siyang lugar.